Magandang araw sa inyo mga banateros. Ako po si Banat Bay. At eto na nga, mag-uusap na naman tayo sa mga issue sa lipunan. Palakpakan naman dyan. Alam mo, napakainit na mga issue ngayon kahit walang witness. Dahil po etong si Matibag ay tila nanggugulo sa impeachment. Alam mo, isa lang talaga ang magandang definition kay Matibag, kupal. Hindi mo masama yung salitang kupal ha, hindi po yun bad words, hindi rin po yung pagmumura, yun po ay description ng isang taong kupal. Alam mo yung isang taong kupal? Ibig sabihin yung makapalang muka, mabantot, kupal nga eh, yung yung bagang yung mga lumalabas sa kanya ay katarantaduhan, kagaguhan, kawalangyaan, lahat to ng sabihin, ito yung kung merong may level yan eh, di ba? May level ng isang gagong tao. Una yung gago, yung tao na yun. Yung tao na yun eh, tarantado. Ang pinakahuli, yung pinakasagad, kupal. Yan si Matibag. Yan ang totoo. Hindi, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganyan si Matibag. Ako, hindi ho tayo nagiging, sabi nga di ba, iwasan ko nga magsalita ng masama o bad words. Hindi ho bad words ang kupal. Yan po ay descriptions. Isang tao na sagad sa buto yung kawalangyaan. Sagad sa buto yung kagaguhan. Sagad sa buto yung, wala talaga siyang walang honor sa sarili niya. Wala talaga eh. Talagang sagad eh. Ganun katindi yung kanyang katarantaduhan sa buhay. Ipapaliwanag natin. Bakit ba Banat Bay? Ano ba nangyari? Kasi ganinire po yan. Alam niyo naman na impeachment ngayon. Pagdating ng impeachment, the Senate is no longer just a legislative branch. It transforms into impeachment court. Kaya nga ang tawag sa kanila dyan is Senate Judge. Halimbawa, Cayetano, Senate Judge Escudero. Judge ang tawag dyan. Ibig sabihin, manghuhusga. Ito'y kasing katapat po ng husgado at wala hong pwedeng makialam. Not even the Supreme Court in terms of impeachment. They cannot. So whatever the impeachment court decided on, walang pwedeng gawin. Halimbawa, kung mag-decide sila na tanggalin si VP Sara Duterte bilang Vice President, kahit anong appeal mo sa Supreme Court, itatapon niyan, basura na yan sa Supreme Court. Kasi ang may final say ay ang impeachment court. At ang impeachment court ay binubuo ng napaka-importanteng senator judge. So senator sila, pero sila po ay hukom. Sila po ay judge. Hahatulan nila. At yung kapangyarihan na yan ay napakatindi. Napakatinding responsibilidad. At the same time, napakamakapangyarihan. Alam nyo kung bakit? Imaginein mo, binoto ng 32 millions ang isang vice president. Sabihin na natin, halimbawa lang din ilagay na natin sa sitwasyon na presidente ang nandyan ngayon. Binoto rin niya ng 31 million ba ang bumoto dyan sa animal na yan? Di ko alam kung bakit. Bago natin ituloy yan, alam mo ba may nakausap ako? May kaibigan akong puti. May kaibigan akong business partner ko na magaling sa basta ato'y IT expert ito. Siya po ay Australian but ang kanyang company ay sa Amerika. Alam mo, nung nag-uusap na kami, nung una kami nagkakilala niyan at eventually nalaman niya na ako po ay isang political commentator, una kagad niya binanggit sa akin, you know what, I really do not understand
you Filipinos. Haba? Sabi ko, "Utang, ano ka? Iyabang mo. You ousted Marcos Sr. because he is corrupt, dictator, and all the bad things na he did in your country." Oo nga. Sabi ko, yes, we did. Sabi niya, but you voted for his son. And now, look at your country. All around the world, ano ba yung English nun? Nakalimutan ko na eh. Kinahihiya daw yung ginawa nating mga Pilipino. Ang question niya, I do not understand why you voted for him. Sana nga daw kung, Tagalogin ko na ha, sana kung very, very long time ago, how many generations na ba ang dumaan? Kasi yung mga buhay pa naman nung panahon ni Marcos, ay yung mga time ni Marcos na nagluloko-loko na siya, ni Senior buhay pa naman daw ngayon. Pero bakit daw natin binoto yung anak? Sabi ko, you know what? I did not commit that kind of mistake. And I'm proud of it. I'm really proud of it na hindi ko ginawa at binoto yun. Yan ang pwede kong ipamana sa anak ko kung magkakaroon man ako ng anak. Sabihin ko sa anak ko, alam mo anak, yung tatay mo hindi uto-uto. Hindi ako nabudol at hindi ako kasama dun sa dahilan kung bakit nasira ang Pilipinas. Dahil binoto itong Marcos Jr. na to. Alam mo, ang tindi ng kapangyarihan ng isang senator judge. Dahil kayang tanggalin nito ang kapangyarihan ng taong bayan. Tandaan ninyo, any elected person, especially the national, ay binoto ng sambayan ng Pilipino. Kaya sila may kapangyarihan, kaya sila merong responsibilidad, kaya sila merong hawak na malaking pera na dumadaloy sa kanilang mga palad ay dahil sa ating mga bumoto. 31 o 32 billion kay BP Sara Duterte. At kayang tanggalin yan ng 24 senador sa pamamagitan ng impeachment. Ganyan ang kapangyarihan ng isang senator judge. Pero tila merong isang tarantadong kupal na ginugulo itong proseso ng impeachment sa pamamagitan ng pananakot sa isa sa mga senator judge. Tandaan ninyo hindi na o senador ngayon yang mga senador natin. Senator judge na sila. At kasama ka sa witness, supposedly, na nag-aakusa kay BP Sara Duterte at para hindi ka matanong, ma-intimidate, abay tinatakot mo yung isang senator judge. Hindi ka ba gago niyan? Matibag? Di ba? Huwag na tayo magmangmangan at hindi po ako nagsabi niyan. Mismong si Pia Cayetano nagsabi niyan, si Senator Judge Pia Cayetano at si Senator Alan Cayetano at si Senator Robin Hood Padilla. Abay, para ganire, bibigyan ko kayo ng isang napakasimpleng paliwanag. May isang pulis. Okay? May isang pulis na magiging witness sa isang krimen. Pero, etong pulis na ito, mukhang tagilid. At dinala, kinasuhan sila, o na yung kaso ay nasa husgado na. So, eto na yung judge. Nagsisimula na yung trial. At eventually, ipapatawag na yung pulis na yun. Yung pulis na yun, pulis
general. Sabi ng police general sa telebisyon, aking iniimbestigahan yung judge na yan dahil sa kanyang di umanong ginawang krimen noong matagal na panahon na. Mantakin mo, merong case na kasama ka supposedly, o maaring hindi ka akusado pero kasama ka bilang witness, kasama ka doon, tapos bigla kang mag-a-announce na sasabihin mo, iniimbestigahan ko yung judge na yan. Haharap ka sa husgado, darantado ka ba? Tapos bigla sasabihin mo, iimbestigahan ko yung judge na yan sa kanyang ginawang di umanong alleged crime noong 2019. Abay, everything is coincidence. 2026 na ngayon. Akala ko nga 2025 pa dahil sa ang tagal ni Marcos eh. Di ba? 2026 na ngayon. How many years ago? 7 years ago. Lahat na ng, eto sana nga kung hindi na-imbestigahan yan noon eh. Na-imbestigahan yan, binatikos yan, dinala yan sa Senado, yung mga hearing-hearing. Naalala nyo yung kaldero na yan? Dinala yan sa, sa Senado, pinag-hearing-hearing yan. Diba? Tapos na lahat yan, malinis na lahat yan. Tapos all of a sudden, sa kalagitnaan ng hearing na kung saan yung judge ang iimbestigahan mo, mag-a-announce ka sa public, iimbestigahan ko yan judge na yan. Meron ako nakitang mga report. Alam mo, ang pinakamatinding litanya nila dito, we will go where the evidence leads. Tangina, narinig ko na yan kay Lacson eh. Sinabi niya rin yan doon sa flood control issue. Saan napunta? Sa basurahan. Hoy, Joel Villanueva, dapat ikaw ang imbestigahan ngayon. Kasi hanggang ngayon, wala pa yung plunder case mo. Ada kayo ng wewe. Hindi namin nakakalimutan yung plunder case mo, Joel Villanueva. Baka akala mo. Hindi namin nakakalimutan yun. Na in-announce ni Remulla na may plunder case ka, pero dahil nung bumaligtad ka, biglang nawala na yung plunder case mo. Hindi namin makakalimutan yun. We will never forget. Isa kang walang bayag na pastor. Hindi ako, totoo lang ha. Ako, kung ako membro ng JIL, kung ako lang ha, hindi ko naman church yan eh. Buti naman. I mean, ipagpapatuloy ko yung pananampalataya ko sa Panginoon. Pero lilipat talaga ako. Hindi ako mananatili sa isang church na yung pastor ko walang paninindigan. Yung pastor ko walang bayag. Hindi, kasi nasa Biblia na nga yan eh. Di ba? That we have to die for what we believe in. Talagang wala yung eksaktong words na ganun. Pero yung mga apostles namatay dahil sa paniniwala kay Kristo. Napako, ng baligtad, napugutan ng ulo, pinagbabato, namatay dahil sa kanilang prinsipyo at paniniwala. Itong pastor ninyo, sorry to say wag na kayo magagalit sa aking mga taga-JIL yung pastor ninyo, tinakot lang na, magkaka-plunder case ka. Tangina, mas may bayag pa yung katulad ni Estrada tsaka ni Marcoleta. Diba? Anong klaseng, sorry how can you stand in pulpit na yung simpleng bagay ay hindi mo na panindigan? Punong-puno yan sa scripture eh. Panoorin mo yung David. Nasa Netflix yan, Mr. Villanueva. Yun nga, hindi matiis ni David eh. Hindi niya talaga matiis na alipustahin ng Palestine ng Israel nung panahon na yun. Kaya siya ay tumayo, kahit maliit, kahit hindi warrior. Hindi niya matiis na inalipusta ang God of Abraham. Di ba? Kaya siya lumaban. Kaya tayo merong David and Goliath na istorya.
Hindi lang ho yan. Maging si Daniel, hindi si Daniel Padilla, si Daniel at yung tatlo niyang mga ganun ng mga pangalan, nanindigan. Ano nangyari? Ipinakain sa leon, inilagay sa apoy, buti niligtas ng Panginoon. Ito si Villanueva, plunder. Pa-plunder kita. Ganun ba? Ganun? O sige, lipat na ako sa kabila. Eto na naman. Akala nila, matatakot din nila si Senator Cayetano. Kaya bilib ako dito kay Senator Cayetano. Akala nila mapapaurong nila bayag ni Cayetano. Sa pamamagitan ng... Kasi wala silang mahanap Naalala ninyo, sinusubukan nilang hanapan ng kaso yan tulad ng obstruction of justice. Ang problema kasi sa obstruction of justice, ang alam ko, medyo immune ng senador dyan Alam ko kasi less than 6 years ata yung hatol ng obstruction of justice So, hindi yan. Ngayon, meron ako hinala. May hinala ako. Kakasuhan nila ng plunder si Cayetano. Kasi plunder, non-bailable yan. So, ibig sabihin, ikukulong din siya. Katulad. Ito matindi. Yung plunder, weaponized na weaponized ngayon. Kahit hindi pa napatunayan, inaakusa ka pa. Remember, inaakusa ka pa. So, again, the benefit of proving na meron at nagawang kasalanan o plunder, in this particular case, nakakulong ka. That's what they did with Marcoleta. Kahit hindi plunder, ginawang plunder. Eto, what if biglang merong kuno silang makitang ganito, tapos sasabihin nila, plunder yan. Alam naman natin, weaponized ang ombudsman tsaka Sandigang Bayan ngayon So, plunder case. Aba, ano mangyayari? Makukulong siya. Wala na siya. Isipin nyo ilan na lang ang abogado sa minority? Si Pia Cayetano na lang at saka siya. Hindi ko sinasabing bobo yung iba, pero hindi masyadong, kasi may kanya-kanya tayong gift It doesn't mean wala kang kwentang senador pag hindi ka abogado. It doesn't mean na hindi ka matalino pag hindi ka abogado. Hindi. May mga abogado nga, bobo Diba, Kiko? Pero, iba kasi pagdating sa debate or argument sa salitang kalsada pakikipagtalaktakan, iba ang training ng isang abogado. Masanay at the same time, since this is a trial, napaka-importante nung batas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banates ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap